Hello, my Apple lovers, Apple warriors, my virtual world. Di na ako marunong mag-vlog. Pag meron kang specific na plan, tapos na lost track ka, parang di mo alam kung saan magsisimula uli. Parang ang hirap mga pa. Ginagawa ko naman lahat para ma-divert yung utak ko dun sa nangyaring tragedy dun sa anak ko. Pero nandyan pa rin yung pain eh. Parang natatabunan lang. Hindi ko alam kung saan ako uli magsisimula. Lalo na pag nawala yung track mo, yung daan na binabaybay mo tas biglang nawala. Parang yun, nakakabaliw. Tinatry kong mag-move on kasi kailangan. Kasi may isa pa akong anak na naiwan. Yun si Artus. Pero hindi siya ganun kadali eh. Alam mo yun, every time na pipikit ako, sobrang magpa-flashback lahat. Sobrang sariwa nung pag-iri ko sa kanya. Kasi natural birth ko nga siya nagawa. Normal delivery. So, nagpa-flashback siya. Every time na pipikit ako, nakikita ko lahat na sobrang linaw. Nasabi pa ng mga bashers na dahil daw sa pagsasayaw ko, kaya natanggal yung baby, deserve ko daw yun. Parang, what the F, diba? Ang daming YT channels, ang daming videos na mga 9 months pregnant, nagpo-pole dancing. Hindi yun yung rason kung bakit nawala yung baby. Yung katawan ko talaga, mahina, hindi niya, or weak, nung moment na dinala yun. Yung bata, hindi ready. Dahil kakagaling ko lang siguro sa ovarian cyst. Parang, yun nga, nakwento ko na sa isang vlog na buong buhay ko, alam ko, hindi nagmamature yung egg cell ko. Biglang ganun na nga. Nagmature na siya one day. Alam ko naman binabantayan lang ako ng baby ko. May bagong angel na ako. Up above. And sana ituro mo kay mami, guide mo ako kung saan ako dapat now. Kami ng kuya mo, i-guide mo. Mahal na mahal ka namin. As long as possible, ayoko na umiyak kasi ano yun? Special message alert tone para sa booking. Kasi yun yung isa ko pang trabaho, diba? Nagpaparent ako. As much as possible, ayoko na umiyak. As much as possible, ayoko na makalkal to kasi talagang sobrang traumatizing. Gusto ko na lang mag-move on. Gusto ko na lang gawin yung task ko everyday. Kasi kawawa din naman yung buhay ng isa kong anak. Kung magdodwell kami dito sa tragedy na bago na naman. Na pangalawang kamatayan sa pamilya ko. Una yung asawa ko. Ngayon yung baby ko dito sa MU ko na hindi naman sure na kami pa. Pero wala eh. Marupok yung lola mo. Pero hindi nga pokpok, marupok lang. Pero sure naman ako sa sarili ko na isang lalaki, isang tao lang yung pinagbigyan ko ng sarili ko. And pag ako nagbigay naman ng sarili ko, talagang kino-consider ko yun as siya lang talaga. Ganun akong klaseng tao o babae. Pinalaki ako ng mama ko na ganun. Isa lang. Iaalay mo lang yung sarili mo dun sa taong mahal mo. Ang dami nagtatanong, ba't siya nabuntis? Di ba single siya? Di ba patay niya asawa niya? May karapatan naman siguro kung magmahal uli, di ba? Pero yun nga, hindi pa sure na yung relasyon, wala pang assurance. Kasi bago pa lang kami. Pero yun nga, marupok ang lola mo. Bumigay agad. Yun din siguro yung mali. Na wala pang assurance, tapos bumigay na ako agad. Kaya para sa mga batang babae na nanonood sa vlog ko,
nakikita nyo yung tama, mali. Huwag nyo na sanang gayahin yung mga mali. Parang enough na ako maging lesson para sa inyo, diba? Kumbaga, ako na yung nadapa para sa inyo. Huwag nyo nang ulitin. Kasi dadating yung araw na magkakaroon ako ng anak na babae and mga pamangkin kong babae. At least, kung mapapanood nila tong video na to, at least may silbi yung pag-all out ko sa public. O paglalabas ko ng life stories ko. Diba? And para naman sa mga bashers din na nagko-question, or mga nagko-question lang, hindi na basher. Simpleng mga nagtatanong lang sa akin na, ba't kailangan mo pa i-vlog yan? Na, anong mapapala ko pag iba-vlog ko pa to? Iba-iba tayo ng pagkatao. Swerte kayo. Kasi, meron kayong someone sa tabi ninyo. Meron kayong napaglalabasan kagad ng sama ng loob. Nahihingahan. Ako kasi yung taong sinasarili na lang lahat sa loob. Laging dapat matapang kasi mag-isa lang ako. Yung best friend ko, nasa abroad. Mga kapatid ko, malalayo. Although, very thankful naman ako sa family ko. Anytime na i-reach out ko sila, nandiyan naman talaga sila for me kagad sa akin. Kahit ano mangyari, dumadating sila kahit gaano kalayo. And kahit ano yung tampuhan na nangyari, nafo-forgive pa rin yung isa't isa. Nagtutulungan pa rin para sa isa't isa. And doon naman ako very proud sa sarili ko na ganun yung family na meron ako. Kaso kami lang talaga ni Artist yung magkasama sa bahay, malayo yung family ko. Kami lang yung magkasama ng anak ko, si Artus. Alangan na, kwentuhan ko yun, di ba? 6 years old pa lang yun. Or, dadalin ko ng mga issue ko, di ba? Kaya, meron akong ganito. Para pagdating ng panahon, mapapanood niya to. Pag may utak na siya, or marami siyang tanong, tapos, wala na ako ng mga time na yon, or paralyze ako, or hindi natin masabi kung ano mangyayari sa buhay, di ba? Wala makakapag-predict na mangyayari bukas. At least, meron akong ganito. Papanoorin niya lang to. Magigets na niya kung ano nangyari kay daddy. Ba't nagkaganon si mami? Ano nangyari sa kapatid niya? At alam ko pag dumating yung time na yun, may intindihan ako ni Artus. At enough na para magsalita itong mga vlogs and videos ko for him. And para kay Arthur. Sobrang mahal ka ng mami. Ginawa ko lahat. Ginawa ko lahat para i-save ka. Kahit dito na lang, marinig mo ko. Kahit sa hangin na lang, makausap kita. Magkaroon tayo ng connection. I love you. Sobrang mahal kita. And na-realize ko rin kung bakit pala sobrang maldita ko the past few months. Sobrang fluctuating yung hormones ko. Lahat tinatarayan ko, minamaldita. Kasi yun nga, buntis pala ako, hindi ko alam. 5 months na, hindi ko alam na may laman na yung tiyan ko. Kasi flat talaga eh. Flat talaga yung tiyan ko. Last drama ko na to. Sana. Pag nakakita kayo ng isa sa mga family member ninyo na biglang sumama yung ugali,
Huwag niyong i-put down. Sana, intindihin ninyo, i-comfort niyo. Huwag niyo muna i-judge. Kasi hindi niyo alam, may matindi pala siyang pinagdadaanan. Kaya siya nagkakaganon. Hindi lang niya kayang i-express sa salita. Iniipon lang niya lahat sa loob. Mental health is very important. Hindi niyo alam, may depression na pala siyang nilalabanan. May nangyayari na sa kanyang hindi maganda. Tsaka mahalaga yung lumalapit kayo sa pamilya niyo, nagko-confide or nakikipag-usap, nagre-reach out, humihingi ng payo. Sobrang halaga yun. Lalo na kapag may pinagdadaanan kayo, nalilito kayo o natatakot kayo na baka i-bash nila kayo ng mundo, ng pamilya ninyo. Reach out ka pa rin, magsalita ka. Kasi walang ibang makakatulong sa'yo kundi yung pamilya mo. Walang ibang genuine love o yung totoong care kundi yung pamilya mo lang. Yun, sana. Looking forward ako na ma-overcome ko na to. Kung tatanungin niyo ako na okay ako, hindi ko masabi totally na okay na ako eh. Hindi siya ganun kadali. Thankful pa rin ako na kahit pa paano may mga nagsusupport sa akin. May mga nagmamahal. Katulad nyo, nandiyan din kayo for me. And I'm hoping next content natin is puro good vibes na. Uli. Uli. And yun. Let's end this vlog. I love you, Arthur. Kung nasan ka man. Sobrang mahal kita. Habang buhay na lang ako mangangarap na kasama sana kita kahit konti lang. I love you, my love. Thank you sa mga nag-reach out sa akin. Hindi ko kayo maisa-isa. From the bottom of my heart. Thank you, everyone. I don't know how to end this vlog. I'm a newbie again. See you on my next video. Thank you. I love you. That's all.